Hello mga ka-business education! Alam mo ba na hindi mo kailangan ng milyon para magsimula ng negosyo? Ang totoo, karamihan sa mga kilalang entrepreneurs, yung tipong may malalaking kumpanya ngayon, nagsimula sa sobrang liit na puhunan. Pero ang tanong, paano mo palalaguin ang maliit na puhunan para maging malaking negosyo? Hindi ito magic, pero meron tayong steps at mindset na pwedeng magdala sa iyo mula sa piso hanggang sa milyon. Let's go! Tip number 1. Simulan sa kung anong kaya mo. Huwag ka munang maghintay ng malaking kapital bago kumilos. Kung meron ka lang 500 pesos o 1,000 pesos, gamitin mo na. Kahit maliit, basta umiikot, may chance lumaki. Always remember, kung hihintayin mo pa ang perfect time, baka sobrang hintay mo, mawala na yung gana mo at opportunity. Start small, dream big, and act now. Tip number 2. Piliin ang negosyong alam at gusto mo. Kapag passion mo ang negosyo, mas madali kang magtiyaga at matuto. Kung marunong ka magluto, good business. Kung hilig mo ang ukay-ukay, doon ka mag-focus. Always remember, kapag gamay mo na ang skills, mas kaunti na ang trial and error at mas mabilis ang progress. Oops! Bago ko ituloy ang video, ay subscribe mo na ang aking channel para mabilis kang yayaman. Tip number 3. Gamitin ang reinvest strategy. Ito ang sekreto ng mga malalaking negosyante. Kapag kumita ka, huwag agad gastusin sa luho. Ibalik mo sa negosyo. Dagdag stock, mas magandang packaging, mas maraming produkto. Example, nagbenta ka ng banana cue, kumita ka ng 200 pesos. Imbis na pang snacks, dagdag puhunan para bukas makapagbenta ka ng mas marami. In 1 month, lalaki ang daily sales mo dahil sa simple reinvestment. Tip number 4. Maghanap ng pinakamurang supplier. Mahalaga ang low cost para mas malaki ang tubo. Mag-research, magtanong sa mga kakilala, magpunta sa mga palengke o bodega. Kung kaya mo bumili wholesale, mas makakatipid ka. Always remember, kapag mura ang kuha mo, mas competitive ang presyo mo sa market. Tip number 5. Gumamit ng social media para mag-ingay. Libre ang marketing sa panahon ngayon. Facebook, TikTok, Instagram, post ka ng pictures, videos, and testimonials. Gamitin mo ang trending sounds at hashtags para mapansin. Always remember, minsan hindi kulang ang puhunan. Kulang lang sa promotion. Kung hindi alam ng tao na may product ka, paano sila bibili? Tip number 6. Magdagdag ng value sa product. Huwag lang basta magbenta. Mag-innovate ka. Kung turon ang benta mo, lagyan ng langka at cheese para unique. Kung ukay-ukay, gawing curated o styled packages. Always remember, value is equals to reason para piliin ka ng customer kesa sa competitor. Tip number 7. Matutong makipag-partner. Kung kulang ka sa kapital o skills, maghanap ka ng kakolab. Isang magaling sa production, isang magaling sa sales, hati kayo sa risk at profit, pero doble ang capacity. Tip number 8. Iwasan ng utang na walang plano. Oo, pwedeng umutang para palaguin ang negosyo, pero dapat may malinaw na strategy paano babayaran. Huwag umutang para lang may puhunan, tapos wala namang marketing o customer base. Tip number 9. Alagaan ang customers. Maliit man o malaki ang negosyo mo, VIP treatment lagi ang customers. Simple lang. Ngitian mo, i-acknowledge mo yung feedback, at i-deliver mo ng maayos ang produkto. Always remember, a satisfied customer will tell 3 friends, but a disappointed one will tell 10. Tip number 10. Consistency at patience. Ito ang pinaka-importanteng ingredient. Kahit sobrang galing ng strategy mo, kung bibitawan mo agad dahil mabagal ang kita, wala ring mangyayari. Lahat ng negosyo may slow days.
Always remember, ang maliit na puhunan kapag sinamahan ng disiplina, tamang strategy, at walang sawang pagsisikap, pwedeng maging imperyo. Ayan mga ka-business education, huwag mong maliitin ang maliit na puhunan. Hindi sa laki ng pera nagsisimula ang tagumpay, kundi sa laki ng pananaw at sipag mo. Tandaan, lahat ng malalaking negosyo nagsimula sa maliit. Baka ikaw na ang susunod na success story.